study, ha? Pupunta kami. Sabi ni Pastor Bernades, kahit umuwi yan, kahit bumaba, pupunta tayo. Di nagpunta kami, pinuntahan namin. At alam niyo, totoo yung mga bata, pag narinig na si Brother Gani, andyan na si Brother Gani! Naku, nagtatapuan na yan. Ang gagawin ni Nanay Dre, pag nandoon na, mga bata, baba na kayo. Andito na sila. So we keep our Bible study. Then the result, si Peli ay tunay na tumanggap sa Panginoon. At naging asawa ni Pastor Dulay. At ngayon, nasa Amerika na sila. At si Nanay Dre, ay nakuha na nila. Pero yung kanilang faith, nagpapatuloy. Kahit ako, nung mapunta ako sa state, hindi ako nag-disappear. Nag-a-appear lagi ako. Meron kaming communication lagi. So, ako ay lagi nandito. Ang puso ko nandito. At sa state, the same thing din ang ginagawa ko. Hinahanap ko ang mga nawawala. Gaya na sinabi ng Panginoon sa Kristo, naparito ko para hanapin ang mga nawawala. Kasi pag napunta ka ng state, mababago buhay mo. Iba ang takbo ron. Pero ako, nang dumating doon, hindi na bago buhay ko. Nasa Panginoon ako. Kaya, yung isang pamangking ko, na tuwing magkikita kami sa gathering sa Langyo, hindi tatabi sa akin yan. Hindi tatabi yan. Mag-iiktara na yan. Pero isang araw, sabi ko, Bang, punta ko sa inyo, Bible study tayo. Christian siya. Bible teacher siya sa Imos. Hindi naman siya makasagot ng no. O sige, okay. Okay, schedule tayo. Every Tuesday, pupunta ako sa inyo. Okay. Di, good na Tuesday, punta ako. Okay. Bukas ang pinto. Bible study. Kasama niya asawa niya. Asawa niya hindi pa strong believer. So, Bible study, second Tuesday, okay. Nandun pa rin sila. Tuloy, Bible study. Third Tuesday, tumawag sa telepono. Naku, overtime si Ohit. Wala mo na. Okay. Okay. The next Tuesday, walang tawag. Nagpunta na ako. Although, ang travel time ko, medyo malayo. No? Pero, kahit malayo, pagka gusto mo makarating, makarating ka. Punta ako. Nagulat pa. Okay, hindi ako nakatawag. Alimutan ko. The Bible study. Kagagano, na-revive. Revival lang naman ang kailangan eh. Ha? Kasi meron na siyang seed. Meron na siyang salita ng Panginoon. Na-revive. Ngayon, nang ma-revive, okay, meron ako isang kaibigan dyan, ahente ng lupa. Iimbitahin ko. Ay, maganda yan, ahente ng lupa. Pupunta yan dahil magpo-prospect yan. Inimbitahan niya. Hindi tinunggihan. Andun sila. Mag-asawa yun. O, di nakinig. Ngayon, mag-asawa, pag-uwi, siguro hindi mga born again. Hindi born again, mga born again. Pero sabi niya, hindi ba yan? Basta tuloy lang tayo. Alam ko. Ka-attend, nagkaroon ng seed ang salita ng Panginoon. Very good. Talaga. Na nakakilala sa Panginoon, sa salita niya, at ang anak niya, nag-aaral sa Catholic school. Kaya sabi niya, Daddy, nandiyan ka sa Kwan. Pag-aaral ng Bible study, kami nasa Catholic school. Meron kaming katekismo. Bibinyagan nga kami. Sige anak, ngayon hindi pa niya maintindihan, pero later, paliliwanag sa inyo. Nung talagang matibay na si Brother Caloy, Sister, ano pangalan ni Ika? Sister Christy? Then, pinaliwanag lang. Kasi gagraduate siya sa katekismo. Sa pagpipinyag sa kanila, may bayan. Ayun ang pagkakataon ni Brother Caloy. Alam mo anak, ibinigay sa atin ang Panginoon ng libre, tinuruan kayo sa katekismo, kayo ngayon kukumpirmahan. May bayad. Alam bayad yan, libre yan. Nang tinanggap natin ng Panginoon, nag-aaral tayo ng Bible study kami, wala, libre lahat yan. So, malaki pagkakaiba. So, hindi binabayaran. Nakikita niyo ang timaran. Kaya mga anak, pagkatapos siya dyan,
magpa-Bible study tayo. Alam niyo itong mag-asawa nito? Ay, nako, naging masugid na lingkod ng Panginoon hanggang sa oras nito. Wow! Lahat ng pamilya niya, nadala niya sa Panginoon. So, it takes only spark yung ating momento pagtitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din ang ginawa sa amin ni Pastor Fernandez. Ang sipa. Ay, hindi niya inabot yung kwan, yung kanyang jeep. Yung nakalagay sa gilid. Ang nakalagay sa gilid ng jeep, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Acts 16:30-31. Yun ang nakasulat. Kaya nung nandito ako, non-stop din. Punta kami ng Quezon City, punta kami ng Bulacan, punta ng Cavite, kasama ako. Kaya ngayon, nabiyayaan ako. Naging strong ko sa aking pagkakilala sa Panginoon. So, ito ang pinakamahalaga sa buhay ng mananampalataya. Kilala niyo ba personally si Jesus? Ang Mesiyas. Dapat makilala natin siya personally. Dahil sa Biblia, alam niyo, kailangan spiritual talaga tayo. Si Bileng, barkado ko yan. Kasama ko sa sabungan niya. Gusto namin laging manalo. Nanalo pero laging talo naman. So naisip namin, sabi nga niya, ibang-iba naman talaga pala pagka nasa Diyos ka. Noon ang gulo ng buhay ko, hindi ko malam, wala akong direksyon. Pero ngayon, meron na siyang direksyon, ako may direksyon na. Yeah. Nauna nga lang ako sa kanya. Kaya nung dumating ako ngayon, ba, excited din siya. Excited din ako makita siya. Ay, may patutuwa na siya sa buhay niya. So, kaya, isang encouragement para sa bawat isa na magpapatuloy tayo, share the good news of salvation. Ito lang manunalayon ng Panginoon. Transformation sa buhay natin. Kung hindi makita sa atin ng transformation, ang patutuwa, ay wala. Kailangan tayo modelo. Alam niyo sa trabaho ko, inspiration ako ron. Modelo ako ron. Nagugulat sila sa akin. Kani, I can always notice every day you have a melody in your heart. You are always singing. I always sing. Alam niyo ba? Pag naging kaibigan ko na yung mga empleyado, mga babae, even the manager, sabihin ko, Therese, I would like to serenade you. Really? Alam niya, well, this is a different saying. This is a gospel saying. But it will really transpire. It will be embedded to your heart. Oh, Kani, I didn't know you're so spiritual. Then, kakantahan ko siya. Ngayon, minsan pumunta ako, unang cubicle. Ay, alam niyo naman ang boses ko, medyo malakas na konti. Kinantahan ko siya. Alam niyo ba, yung mga nasa cubicle, naglabasan. Sinisilip. Sino ba yung kumakanta yun? Nakina, oh, it's Gani! Tapos may lalapit sa akin, Gani, can you sing for me too? Nagre-request na sila. Then, that's the time I share the good news of salvation. Even the manager, the engineer, I share it to them. Then, Gani, you're so different. You're so spiritual, but I could see your joyful mood every day. Eh, ganun ako, 24 hours, nakangiti ako eh. Natutulog na ako nakangiti. Ay, matutuwa kayo talaga. Sa church, kaya nga ako, sabi nga, Mr. No Problem. Alam nyo, pag natutunan nyo yung attitude ng Mr. No Problem, no worries, the joy of the Lord is really in us. Marilyn, yung tunay na peace, tunay na joy. Eh, paano kung mag-joy? Eh, financially in trouble. Kahit na in trouble ka financially, you still have the joy. Nakikita ng Panginoon niya. Una yung joy, it's coming within. Yung happiness, for a moment lang. No? Bago kotse mo, happy ka. Pero pagka nabangga na, hindi ka na happy. Ay, naku, hindi na maganda yung auto ko, marama ng din. Oh, pero yung joy,
ako, binangay yung auto ko. Pagbaba ko, sabihin ko sa driver, "Are you okay?" Don't worry. Ganun lang. Eh, yung iba, baka na din. Nung ako natrabaho ko, I'm a parking attendant before. Balay attendant, alam niyo pagka balay attendant, ang daan pera. Ang daming tip. Si Arnold Schwarzenegger, customer ko yan. Kasi, pag parada niya ron, ititigil niya yung kotse niya. Hindi pwedeng hindi itigil doon, bababa na sila mag-isa. Pupunta na sila kung saan man ang gusto. Ipapark ko, pag bumalik sila, may gigs na lang. Magtitig siya, minsan $10. Si Sugar Ray Leonard, wow! Naka-chenheng to. Hardtop, wala pa. Top. Pagbaba nun, baba na lang siya. Pupunta niya, magbibili na. Pag kinuha niya yung auto, binigay ko, $20. Ano umunod lang ng pera? Pero sinasave ko naman yung pera. Oo. Pinamimigay ko rin. Lagi akong galit sa pera. Nagpunta ako sa Cavite, galit ako sa pera. Binigyan ko yung mga kapatid ko. Kaya na nakakalungkot, isang kapatid ko, matanda pa sa akin. Sumunod sa akin. Puro worries. Kaya kayo kung mag-worries kayo, kukulabog na yung pisngin. Ay, mamaya sabihin sa inyo kung ang edad ko. Hindi nyo ba namang age ko, no? Mamaya sabihin. Tutuloy ka na ba? Ay, tanda sa pala yun eh. Wala pa yung sermon. Ganun ang buhay namin. Si Belen, okay naman siya. Very Catholic siya. Ngayon, ang aking approach to share the good news. As kakausapin ko muna, kakaibigan ko siya. Ako, kamusta na kayo? Mabuti naman. Mabuti naman at kayo mga bata pa. Pero look, 70 na. Kano na ang age mo? Kano ka na kabata? I'm 68. Okay, bata pa. Ako si Gani, ikaw naman, si Jess daw siya. Isa si Mary. Mary, gano'n ka kabata na? 63. Wow. Alam nyo? I'm 76. Nasabi ko na tuloy, I'm 76. 76 ako. Pero sabi ko, alam mo, the Bible said, it is appointed to men to die once. Then, we will stand in the court of God. Yes, man. Kung kunin ka ng Panginoon, pupunta ka ba ng langit? Siguro, mabait naman ko, mabuti naman ko, saka nagsisimba ako. Yun pangkaraniwang sagot. Alam mo, maganda rin yan. Gumagawa ka ng mabuti, nagsisimba ka, pero hindi yun ang tamang sagot ang papuntang langit. Ano? Sumampalataya ka ba kay Jesus Cristo? Ay, oo! Na, tumanggap ka sa, ay, oo! Yun ang daan papunta ng langit. Sapagkat sabi, very simple lang. Alam niyo ang John 3:16? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Jess, gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos kay Mary, kaya binigay sa Jesus. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, sumampalataya na. Oo. Ay hindi mapahamak. Ibig sabihin mapahamak, hindi mapunta ng impyerno. Kundi magkakaroon ka ng buhay na walang gan. Ay, ganun ba? Kaya sa inyong pagtanggap, nagkaroon ka ng everlasting life, pupunta ka ng langit. Alam mo, Jess, Mel, hindi natin naririnig yan pag nagsisimba tayo. Malalaman lang natin yan through the Word of God and somebody is telling you na pareho ngayon. Naunawaan mo ang daan ng kaligtasan. Kaya ikaw, Jess, Mel, dahil tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, nagkaroon ka ng repentance, kapareho ko rin, pupunta rin ang langit. Kaya makikita tayo ron. Maliban na lang kung mauna kayo o mauna ako. Pero hindi ko kayo ron. Ganun lang na simple. Oo. Ganun lang ang pagpapahayag. Kaya kung meron kayong punta na Cavite.
dapat daw kami natulog sa pamangkin namin. Eh, paglabas namin, meron isang mama, nakasyor, mabayad, nakalitin. Ako si Karen, sabi ko, ayaw ko si Hiner. Ay, Hiner, gano'ng ka kabata? 52. Eh, ikaw, 73. Sabi ko, Hiner, nagpupunta pa na si Mama. Ay, oo naman. Okay, naniniwala ka sa Diyos. Ay, kaya nga ako, pupunta sa Diyos, sa simbahan, dahil naniniwala mo. Ngayon, ang tanong, Hiner, pag kinuha ka ng Diyos, namatay ako, pupunta ko na langit. Ay, hindi. Siguro. So, yung liwanag ko ang tamang daan. Alam mo, Hiner, pag tinanggap mo si Yesu Cristo, at tinanggap mo ba? Oo. Nagkaroon ka na repentance. Paano yan? Credit na yan sa Panginoon. Kaya kung kinuha ko, you're going to heaven. Wow! Hindi ko alam yun ah. Pupunta pala ako ng langit. Alam, saan nagkaroon siya ng joy? Nung halaman niya. Kaya magpatuloy ka. Kung meron kang mga Christian church na madadaluhan for Bible study, umatin ka na. Ganun lang, meron namang matitigas ang ulo. Naku, yung kapatid ko, napakatigas ang ulo. Noong araw pa, tinan ko naman kuya sa Yesu Cristo. Pero hindi ka naman maalis to si Mary, si Mama Mary. Kasi siya nanay na. Oo, sabi ko. Pero si Mary, sabi nga sa kasulitan, nagpuri ang kanyang kaluluwa at espiritu sa Diyos. So kailangan niya tagapagligtas. Ang papel ni Mary, siya ay magdala kay Jesus Christ. Yun lang. Alam ni Mary kung sino si Jesus Cristo. Alam mo ba, bakit ganun na nangyari? Kasi yan ang turo ng doktrina ng reliyon. Para kayo makaptip, kaya kayo ay nakakaptipan kayo. Nakatalikala pa rin kayo. Ganon din tayo nung araw. Pero, kaya yun ang dahilan bakit naparito ng Panginoon Kristo. Titignan natin sa araw na ibibigay ng Panginoon Kristo sa Lucas